Hello! Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Hello. So, meron tayong pag-uusapan. Pero shoutout muna tayo, no? Shoutout sa Ranmes, hello. Joban Gamyaw, hello. Mendark. Serbi, may alam ka ba na punso na may nakatirang duwende? Ihian ko lang. Hello, Sir Julian Lakyan. April May, hello. Yumimi Brabs, hello, shout out. Oliliit, hello. Sir Jules, hello. Sir Mark Christian Paulo Rada. Sir Rod PC, hello. Sir PCCP Tech. Sir Emir Crisostomo, hello. Krauskal, hello. Sir Neil Lester. Patrick Pelin, hello. Sir Domingo Arador, hello. Knock, 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 hello. Shoutout daw, John Elmer Estokia. Happy birthday! Happy birthday. Kahapon to, so belated na. Sir Erwin Rafael, hello. Salamat po. Sir Jared Sunday, hello po. Saint Trapper, hello. Saint Trapper Leo Ryan. Sir Jeffrey D. Guzman, hello. Domingo Arador, hello. Joban Gamyaw, hello. Keko Shilele. Ano reaction? Tingnan niya, ano ba yan? Tingnan natin. May finorward na video. Reporter's Notebook. Sige nga. Sige. Tingnan natin. Danaspi, hello. Marco. Shoutout boss, debunker na pala si Investigador J ng mga nagpapanggap na may third eye. Naalala ko tuloy si Maestro Ozzy. Nakakita ng mga elemento or espiritu kahit sa screen lang. Debunker. Oo nga, no? Nakita ko yung video doon ni third eye. Nagde-debunk na rin. Very good, very good. Ma'am Eva Santos, hello. Ma'am Linta Mori. Domingo Arador na mention ko na. Ito, yung finorward ni Sir Lester Neil, ni Sir Neil Lester, inare-react natin ngayon. Shoutouts, Ma'am Tina De La Rosa from Carmona, Cavite, hello. Sir Eric Bernabe. Sir Jamir. Snack Tunes. So, ano tayo? Proceed tayo sa main content natin. Ito yung finorward ni Sir Neil Lester. Yung bahay ni General Emilio Aguinaldo sa Cavite, tinitirahan daw umano ng kapre. Tingnan natin to. Kapre ha. Nandiyan ba si Ma'am Ana de la Cruz? Pati sa ilan nating mga bayani, meron din palang nakakabit na kwentong bayan. Si Emilio Aguinaldo halimbawa. Tinasan ko lang ng quality ha. Meron di manong kaibigang kapre. At ang isang obra ng pintor na si Juan Luna, di umano may taglay na kamalasan. Sa makasaysayang balkonahe ng Aguinaldo Shrine sa Cavite, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas, tanda ng ating kasarinlan. Siya ang general na tinanggap na maging pinuno ng himagsikang Pilipino sa edad lang na 29. Naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas, no, yung unang republika. Malaki yung papel ni General Aguinaldo doon sa pagbubuo ng ating nasyon. Siya yung nagpapatay kay ano, 'di ba? Kay Andres Bonifacio, tama. Pero mahigit isang siglo mula nung makamit natin ang... Sino mga nakaabot nito? Yan, yung nakaabot niyan, sino? May 5 piso na yan. May apo na kayo siguro, no?
Higit isang siglo mula nung makamit natin ang kalayaan, may isang bagay daw sa bahay na ito na hindi pa rin nakakalaya. Ang mga bulong-bulungan, ang tahanan di umano ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo, meron daw tagapagbantay na kaibigan pa raw mismo ng general. Kapre. Nakilala namin ang 74 anyos na si Mang Patricio. Yung pag-usap-usapan na dito na may kapre, pero hindi ako naniniwala. Tagal na yan. Siya raw mismo nakita ang di manoy kapre ng Aguinaldo Shrine. Nung tabako siya, kaharap na yung kawa. Doon, may puno na malaki yan dito. Natakot kami, siyempre, malaking tao eh. Itong mga balikat, malalaki mga braso. Bakit nga sinasabi nilang kapre, nagtatabako daw? Saan nila kukunin yung tabako? Ay, di ba, elementals ang kapre. Correct me if I'm wrong, elementals ba ang kapre? Kung elementals ang kapre, so parang spiritual sila, tama? Paano sila nagtatabako? I mean, espiritu din ba yung tabako na hinihit-hit nila? Sa mga nakakaalam yung mga nakakasagot, espiritu ba yung tabako? Di ba, espiritu din ba yung apoy na pinapangsindi nila doon sa tabako nila? Isang madaling araw habang nag-iigib si Mang Patricio sa poso sa tabi ng Aguinaldo Shrine. Muli raw nagpakita sa kanya ang kapre. Yung nagbomba nga ako, kinabahan nga ako nung nagbomba na ako nung nakita ko siya. Lumingon ako ng ganyan. Nakita ko siya na malaking tao. Halos pumantay sa gate ang yung ulo niya. Pero kung ang apo ni General Aguinaldo na si Federico ang tatanungin, may mga nagsasabi sa akin, yung may mga karunungan sa kababalaghan na kung tawagin meron silang pangatlong mata. Third eye. Nila, hanggang ngayon, Pangatlong mata talaga. Kapre. pumira raw siya sa Aguinaldo Shrine nung siya'y bata pa. Ni minsan, wala raw siyang nakitang kapre. Napauwi ako dyan, pamilya namin, siguro mga 2 taon. Ang edad ko noon is about 7 and 8. Wala akong karanasan tungkol dyan sa... Hindi kasi, kaya marami kasing kumakalat niyan. Yung kwentuhan kasi na yun, nakaka-impluensya yun eh. Yun yung tinatawag ni Sir Ed na, correct me if I'm wrong, yung egregor ba yun? Tama ba? Ano ba ang definition ng egregor? Nakakapag-create siya ng ng buhay on its own. Ito yan Ibig sabihin ng egregor, an occult concept referring to a non-physical thought entity or collective group mind, di ba? That arises the shared belief, emotions, and intention of a group of people becoming semi-autonomous psychic entity with its own life and ability to influence its creators. So, sa madaling salita, parang pwede bang sabihin, hawa-hawa na. Halimbawa ako nagkwento, nandito tayo ngayon sa bakuran ng aking mansyon. So, lahat kayo, bisita ko, Ikaw, kinwentuhan ko. Ikaw na si Juan, halimbawa, kinwentuhan ko, alam mo, may kapre dito. Kahit hindi naman totoo, di ba? May kapre dito na naninirahan. Lagi ko nga siya nakikita dyan sa may puno eh. Siyempre, tatanim sa isip niya yun. Di ba? Then, iba, kukwentuhan ko na rin ng ganon. Lahat sila magiging aware sa isang bagay na hindi naman nag-e-exist. So, yung egregor na yan, dahil lahat tayo ay naniniwala base doon sa kwento or kahit hindi na sa mismong kwento nagkakaroon siya ng sariling buhay. Nandiyan na yung makikita mo na, oy, oo nga, tama. Kasi kagabi parang may nakita akong kapre. Talaga, totoo yung kinikwento ni Bungo. Diba? Hanggang sa may magpatotoo na pero kung tutuusin, nanggaling lang yun sa collective group mind. Kaya nga tinawag na thought entity yan eh. Diba?
Parang hindi naman talaga siya nag-i-exist. Na ano lang siya, parang nabuo lang siya sa... Kasi nagkakaroon ng awareness yung tao eh. Na meron daw. Nagsisimula niya sa daw hanggang sa may magpatotoo na base doon sa impluensya ng kwento ko. I believe isa sa mga produkto niyan, kung naniniwala kayo doon sa Balete Drive. Hindi ko na mahanap yung ano yung documentary na yun eh. Yung Balete Drive na yun daw na yun, di ba ang ano nun, ang istorya nun may isang babae daw na ni-rape ng taxi driver, tama ba ako? Tapos nagmumulto yung babae na yon na pag may dumadaan sa Balete Drive. Hanggang sa meron ng nakaka-experience ng gano'n. Kaya nga iba-iba ang version ng Balete Drive eh. Meron naman, may isang version ng na babae sa Balete Drive. Yun daw ay isang dalaga na hindi pinayagan mag-disco ng nanay niya. Ang ginawa ng dalaga doon sa bahay na nakatira doon sa bahay malapit doon, tumakas daw yon at na-aksidente yon. Tapos, hindi na siya nakauwi. Akala niya umuwi pa rin siya every time na nakikita siya doon sa lugar. Maraming version ng ng Balete Drive. Pero ang real reason daw ng Balete Drive na yon ay dalawang reporter daw yon na naghahabol ng deadline na wala silang istorya na maipasa sa dyaryo. Inimbento lang nila yung yung may na-rape daw. Tingnan nga natin ha, Balete Drive. Hanggang sa nagkaroon na ng life on its own. 'Di ba? Ano ba 'yan? Ayan oh. According to local rumor lang naman pala, no? The legend of Balete Drive was fabricated by a reporter in 1953 in order to come up with an interesting story. Kasi may deadline daw sila nun eh. Nung time na yon, 'di ba? So isa sa example doon yung yung egregor. Hanggang sa nagkaroon na ng buhay ng sa kanya yung yung babae sa Balete Drive. Well, hindi ko nga maintindihan ano ba yung rumor doon, yung white lady o yung sinabi na na yung inimbento lang daw na reporter. Anyway, continue tayo, no. At least kahit paano alam niyo yung konsepto ng egregor na tinatawag. Parang siguro ganito yung nangyari doon. 'Di ba? Nagkaroon na lang siya ng buhay ng sa kanya, bunga ng pasa-pasang kwento. Kapre. Pero ang hindi niya raw maitatanggi, ang lawak ng kanilang mga lupain na punong-puno ng matatayog na puno, na nung araw daw, hitik ang mga bunga. Kaya naman ang mga bata, madalas daw akyatin ang mga puno sa kanilang bakuran. Ang local historian ng Kawit na si Belen, ito ang nakikitang dahilan kung bakit kumalat ang urban legend na may kapre dumano sa bahay ng mga Aguinaldo. Ayon naman sa iba, yan daw namang kapre ay ginagawang panakot nitong hardinero, General Emilio Aguinaldo, sa mga bata na nasampa sa bakod para manguha ng mga prutas. Pwede, di ba? Pwede. Pwede na, kasi nga, di ba parang yung sa aswang din, meron ako napanood na documentary, yung mga CIA, ay actually na-react din pala natin yan, yung mga CIA nun, para panlaban nila sa hukbalahap, ang ginawa nila, yung mga pinatay nila, binubutasan nila sa leeg, tapos dinidrain yung binibitin nila pati warik, dinidrain nila yung dugo. Para isipin ng mga ng mga hukbalahap, hindi sila makalabas ng gabi dahil may aswang na kumakalat. 'Di ba? Pero panakot ng CIA 'yon. Pwede, may plausible. Ako mas naniniwala ako dito sa version ni nanay na 'to. 'Di ba? Mas malapit sa katotohanan 'to eh.
Kasi yung account ng Kapre, wala naman tayong kakapitan doon. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang Kapre ha. Pero dun sa kwento kasi niya, wala naman tayong kakapitan doon, kundi kwento din lang naman. Sampa sa bakod para manguha ng mga prutas. Pinabulaanan din ni Belen ang mga espekulasyon kung bakit humaba ang buhay ni General Aguinaldo. Siya ay mahilig kumain ng mga gulay kasi diyan sa bakuran ng kanyang tahanan ay maraming gulayan. Oh, gulay tayo. Hirap kasi niyan eh, no? Gusto ko mag-fasting eh. Kaya lang nanghihina talaga ako. Nakikiusap ang pamilya Aguinaldo, pati na ang mga namumuno ng Aguinaldo Shrine. Panahon na para ibaon sa limot ang mga kwento ng kababalaghan. Ay hindi, ano yan kasi, naging urban legend yan eh. It will live on pa sa mga susunod na dekada or siglo pa. 'Di ba? Hindi basta-basta mabubura yan. Parang yung sa Balete Drive nga, nagkaroon na nga ng sariling buhay yung sa Balete Drive eh. 'Di ba? Hindi na mawawala yan. Kinakabit sa buhay ng general. Tahanan ito ng mga natatanging likhang sining Ay walang expert na nagsuri. Museo ng Pilipinas. Sa unang palapag ng National Museum, agaw atensyon ang pinakamalaking obra ng pintor at iskultor na si Juan Luna, ang Spolarium. Ganda ng no? Medalya sa prestigyosong Madrid Art Exposition taong 1884. Kontrobersyal ang tagumpay na yon dahil si Luna ang kauna-unahang Indio o Pilipino na nanalo sa prestigyosong patimpalak. Pero may isa pang kontrobersyal na painting si Luna na narito rin sa National Museum. Una itong nakilala sa pangalang Paz Pardo de Tavera. Hango sa pangalan ng misis ni Juan Luna na si Paz Pardo de Tavera. Sa oil in canvas painting na ito, makikita ang isang babaeng nakasuot ng pantulog habang nakahiga sa kama. May hawak na rosaryo at sa kama may nakapatong na prayer book. Simpleng painting, Parang nasabing prayer book. punong-puno ng kwento. May mga nagsasabing ang mga dating nagme-ari raw ng painting na ito, minalas. May mga rumors na ito daw ay malas kasi lahat daw ng nagmay-ari nito minalas. Ayan naman, yung ganyan naman, as usual, case ng confirmation bias naman yan. 'Di ba? Ang confirmation bias kasi naghahanap ka naman ng reason nun sa isang bagay. 'Di ba? Halimbawa kung anong uri ba ng kamalasan yung naranasan nung nagmay-ari, nalugi sa negosyo, pinagtaksilan ng asawa, ano pa ba? Parang kasi sa mga ganun ba, let's say nalugi sa negosyo, no? Siyempre, unang-una dyan, natural sa ating mga tao na magkaroon ng denial eh. Sa mga bagay na hindi magandang nangyayari. I-deny mo muna sa sarili mo yan na nagkamali ba ako ng desisyon? Hindi eh, di ba? Hindi. Ngayon, sa kakaiwas mo na masisi ang sarili mo, maghahanap ka ng sisisihin. Andyan yung painting na yan, kasi siguro laging nakikita niya yung painting na yan every time na nasa bahay siya. Kaya yan ang sinisi niya, di ba? Parang sila Donsky. Sa kakahanap ng masisisi kung bakit bumababa yung views nila, ako yung sisisihin. Kahit na hindi ako yung may kagagawan. Sumpa sa painting, ikinakabit sa krimeng nagawa ni Juan Luna sa kanyang misis mismo. Pinatay ni Juan Luna si Paz de Tavera, pati na ang ina nito o biyanan ng pintor. Bakit? Naging masalimuot daw ang relasyon ng mag-asawang Juan at Paz. Bukod sa mga hindi nila pagkakasunduan, namatay ang kanilang bunsong anak na si Bibi noong 2 taong gulang pa lang ito. We really don't know, no? Pero ang alam kong medyo may gap would be the mother ni Paz. Because the mother ni Paz was never in favor of the bond nilang dalawa.
Ayon sa apo sa pamangkin ng misis ni Juan Luna na si Mara Pardo de Tavera, naging mahirap para sa mag-asawa na tanggapin Mayaman pa rin sila, no? ang pagkamatay ng kanilang bunso. However, may mga fatal events nga dahil si Juan ayaw niyang nagme-makeup si Paz, so nagugulpihan siya. So those were mga incident. Dahil Seloso pala to eh. matinding depression si Paz, pinagbakasyon muna ito ng kanyang mga magulang. Pero ang isa pa raw na laging pinag-aawayan ng mag-asawa, ang matinding pagsiselos ni Juan. Seloso pala eh. Kanyang misis na merong kalaguyo. So she was conservative, but at the same time, marunong siyang mag-aayos ng kanyang damit, marunong siyang mag-ayos ng mga sombrero niya. So may hilig siya sa fashion. Kasi yung Talagang mayaman pala sila nun, ano? panahon na nasa bakasyon, merong isang nakilala si Paz na, shall we say, Frenchman, na yun ang pinagsilosan ni Juan Luna. Pero unproven. At sa sobrang selos nga ni Juan, nabaril at napatay niya ang kanyang misis at ang kanyang biyanan. Ito ho yung painting niya na ginawa niya. Ito ho yung jar. Now, dalawa ho tong jar, pero ito ho yung nilabas ko, yung pinaka natamaan ho to ng konting piraso ng utak ni Paz. So ito yung jar ng piping saksi sa dalawa. Pero ayon sa ilang kamag-anak ni Utak. Juan Luna, hindi nito sinadya na mabaril ang kanyang misis. He found the door locked and he took a gun to open the lock. He shot a few shots on the door, not knowing na yung mag-ina nasa kabilang side. Natamaan sila by accident. Matapos niya magawa ang krimen, nakulong ito sa Pransya. Pero kalaunan, napalaya. There was only a one-day trial at naabsuelto si Juan Luna dahil number one, ito'y crime of passion. Nirule ng French court sa Paris na isa siyang savage. Galing siya sa Malay world. So, ibig sabihin, expected yung pagiging wild niya. Parang siyang Grabe, no? Racist. Pagka Pinoy wild. insanity. Kasi mga barbaro naman yung mga taga-Asia. Yun yung dating dun eh. Racist. Alam mo, kung ang buhay ng kahit na sinong tao ay iyong titignan, lahat naman tayo ay may swerte, minsan may malas. Ibig sabihin, lahat ng sinabi nilang pangalan na yon at minalas sila dahil ikinabit yung may-ari sila ng painting. Bakit? Sinuwerte din naman yung mga yon at one point in their lives. Kasi sinabi nila, namatay kasi dahil sa painting na yon. Lahat naman tayo mamamatay. Either magkasakit o Confirmation bias nga. ka o kung ano man. So, ibig sabihin, ang nag-i-interpret lang yan, tayo lang talaga. Duda rin si Mara kung ang babaeng nasa painting ang kanyang lola na si Paz o ang misis ni Juan Luna. Gusto ko lang sabihin kaagad-agad na hindi ho to si Paz Pardo de Tavera. Sa aking pag-aalam, ito ho ay si Angela Dush, isang paboritong model ni Juan Luna since 1881. At nakasulat yan sa mga notes niya na #1 model ho niya yan. Pag nakita mo, si Paz Pardo de Tavera daw yun, doon sa unang title, hindi naman kamuka, di ba? Medyo masungit ang mukha ni ano. Yung mukha ni Portrait of a Lady eh. Kaya sinasabi na pag kinumpara mo yung mga paintings ni Juan Luna, lagi niyang model itong babaeng ito. Kamukha rin daw kasi nito si Angela Dush na nasa isa pang painting ni Juan Luna, ang The Parisian Life. Kaya naman pinalitan ang pangalan ng painting. Mula Paz de Tavera, ginawa na lang ito ng National Museum na Portrait of a Lady. Ang ating mga bayani, malaki ang naging bahagi sa ating Grabe yung ano, no? Grabe yung history. Anyway, mga kababayan ko, ano ba yung mga natutunan natin dyan sa nireakan natin? Yung egregor at yung walang kamatayang confirmation bias. Yun lang po ang ating mga pag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.